Kumusta po ang panahon ngayon diyan po sa Region 1, partikular na sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union at Pangasinan? Ayan, yan sir. Base po sa atin pong latest po na monitoring, ngayon po ay nakakaranas po dito sa Region 1 ng cloudy skies and may mga areas lang po na nakaranas ng light rains po sa kasalukuyan, sir. Sa ngayon pa ay patuloy pa rin ang pag-uulan ngayon? Sa kasalukuyan, sir, ay tumigil po yung atin pong pag-uulan. Although may mga areas lang po tayo na na-monitor na nagkaroon ng light rains. Pero generally, sir, ay cloudy skies yung atin pong weather condition dito sa buong Region 1, sir. Marami pa rin hubang lugar sa Region 1 na ang lubog sa baha sa ngayon? Base sa atin pong latest na monitoring and coordination po with our local disaster risk reduction and management offices, sir, may mga areas pa po tayo specifically po sa may Ilocos Sur and Pangasinan yung flooded po. However, may mga areas din po na slowly subsiding na po yung mga pagbaha po sa mga lugar na ito, sir. Gaano karami po ito? Dumami ho ba yung mga nalubog sa baha dahil na sa epekto ng habagat? Sa kasalukuyan, sir, ay may 35 areas po tayo sa may Ilocos Sur and Pangasinan na binabaha pa din sa kasalukuyan, and may 62 areas naman po tayo na slowly subsiding or receding po yung mga ito, sir. So basically, sir, almost the same naman kumpara po sa mga previous natin na mga monitoring. However, sir, as of now, dahil nga po tumigil nung atin pong pag-uulan simula kagabi, ay bumababa na din yung atin pong mga bilang ng atin pong mga flooded areas po dito sa Region 1. Kung ikukumpara mo sa mga nakaraan, Sir Adrian, yung lalim ng baha ay gaano ka lalim ito? Lagpas tao ba o medyo ngayon nagkaroon ng improvement na bumaba na siya, hindi na ganoon kataas ang tubig baha nga dulot nga ng mga pag-uulan? Yes, sir. Base sa atin pong latest po na monitoring and situational report, sir, yung atin pong mga monitoring, especially yung atin pong mga flooded ngayon, ay almost mga 2 to 4 feet, mga ganun po yung atin pong mga 1 to 4 feet po yung mga naitala po natin na mga flooded areas po, sir, dito sa Region 1. Oo. So baga wala namang mga pamamahay o mga bahay na talagang lagpas tao yung baha na naranasan po ng ating mga kababayan dyan sa Region 1. Sa atin naman pong monitoring, sir, ay wala naman pong mga reported na mga kabahayan na malubhang na apektuhan po nung pagbaha, sir. May mga areas lang po siguro na siguro mga 1 to 4 feet yung mga naitala lamang na pagbaha po dun sa mga kabahayan natin, sir. Opo, opo. At kumusta naman po yung ating mga kababayan? Marami ho ba ang nag-evacuate dahil nga sa mga pagbaha? Yes, sir, may mga naitala po tayo na mga kababayan natin dito sa Region 1 yung nag-evacuate. Sa kasalukuyan, sir, ay may more than 3,700 na individual pa po tayo. Katumbas nito yung more than 1,100 na pamilya ang nasa loob pa po ng mga evacuation centers, and may mga na-monitor din tayo na mga kababayan na natin na nakituloy po sa kanilang mga kakilala or mga kamag-anak po. At wala namang mga casualties tayong naitala? May isa po tayong na-monitor or na-report po and validated na casualty po dito po sa may La Union po, sir, due to drowning po. At sa mga probinsya, sa mga lugar ba dyan sa Region 1, yung Pangasinan yung talagang lubhang naapektuhan nitong tuloy-tuloy na mga pag-ulan? Sa kasalukuyan, sir, ay hindi pa natin mabibigay kung Pangasinan ba talaga yung pinakalubhang na naapektuhan, dahil po yung mga reports natin ay ongoing yung validation. However, based on our latest po na situational report, yung Pangasinan nga po yung may mga mataas po na atin pong mga effect. So for information po, sa atin pong latest na situational report, may more than 200,000 po na pamilya yung naapektuhan dulot nga po nung habagat and yung mga nakaraang mga bagyo pa po. At yung mga tulong doon sa mga naapektuhan na mga individual o pamilya,
naibigay na ho ba o may mga lugar ho na talagang nahihirapan sa ngayon dahil sa tindi po ng epekto nitong mga pagbaha? Sa ngayon sir ay naibibigay po yung mga pangangailangan po ng atin pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa evacuation centers po natin. So base po sa atin pong latest na situational report, may more than 100 million na po tayo na naibigay sa atin pong mga kababayang apektado nung atin pong minomonitor na habagat and yung mga previous po na mga bagyo. Sa atin naman po mga local government units, handa naman po or nakakapagbigay po ang atin pong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 ng augmentasyon po sa kanila dahil may mga nagre-request na po ng tulong mula sa atin pong mga local government units na ibibigay naman po ng atin pong RDRMC 1 yung mga augmentasyon na kinakailangan ng atin pong mga local government units upang mabigyan ng karampatang tulong po yung atin pong mga apektadong kababayan. Bukod sa mga ayuda, meron din ho bang kasamang yung doon sa kalusugan naman, pagche-check up dahil tumataas yata yan ngayon yung kaso ng leptospirosis. May mga namomonitor ho ba kayo doon sa mga evacuation centers, Sir Adrian? Yes po, hindi lamang po mga relief items yung atin pong ang mga naibibigay ng atin pong mga local government units sa tulong po ng atin pong response cluster po na pinangungunahan ng DSWD na ibibigay po yung mga other na pangangailangan po ng atin pong mga kababayan na nasa loob po ng mga evacuation center. May mga camp managers po tayo doon, may mga medical practitioners po tayo doon upang tutukan yung welfare ng atin pong mga kababayan dahil nga po tama yung sinabi ninyo sir, may mga untoward na mga incidents, may mga sakit na posibleng makuha ng atin pong mga kababayan pag nasa evacuation centers. Kaya po tinututukan ng atin pong mga local government units yung mga ganitong mga incidents po sir upang maiwasan yung paglaganap ng sakit sir. Opo, opo. At kung hindi ako nagkakamali, mga nasa ilang araw na ba ito na mga pag-uulang nararanasan? Tuloy-tuloy to, di ba? Diyan po sa Region 1 dahil sa habagat, Sir Adrian? Yes sir, simula po parang first week pa po ng August ay nakaranas na po ng malalakas po na pag-ulan dito po sa Region 1. May mga araw lamang po na tumitigil yung ulan, uminit po nung weekend dito po sa Region 1. However, simula po parang kahapon, Tuesday, ganun po, ay nakaranas ulit ng malalakas po na pag-ulan. So kaya paulit-ulit yung pagpapaalala natin sa atin pong mga kababayan na maging updated at kung magkaroon man ng evacuation or preemptive evacuation ang atin pong mga local government units, sila po sana ay sumunod para po sa kanilang kaligtasan. At may mga concern ho ba kayo na dapat malaman, dapat bantayan ng taong bayan kung itong mga pag-uulang nararanasan natin ay magtutuloy-tuloy? Ayun po, pagpapaalala po sa atin pong mga kababayan, especially po sa mga malalapit sa river systems po natin dito sa Region 1 na maging alerto kung mag-conduct ng preemptive evacuation or evacuation efforts yung atin pong mga local government units ay sila po sana ay sumunod, wag po sanang maging makulit. Kasi po atin pong pinapahalagahan yung buhay po ng atin pong mga kababayan and nang sa gayon po ay yung posibilidad na magkaroon ng casualties po in case man na umapo yung atin pong mga river systems ay mapipigilan po natin dahil nga po sumunod yung atin pong mga kababayan sa call natin for an evacuation dun po sa mga critical areas po natin. Opo. At yung mga dams natin dyan sa Region 1, Sir Adrian, kumusta naman? Nagkaroon ho ba ng mga overspill dahil dito sa tuloy-tuloy ng mga pag-ulan? Sa dams po natin, ang atin pong pinakabinabantayan dito sa Region 1 ay yung San Roque Dam o hindi pa naman po siya wala pa naman po siya sa critical level, nasa normal level pa naman po yung atin pong San Roque Dam po sir. Alright. And wala naman pong naitala na opening ng gates